ngayong hapong ito. Ayan. Alright. PBBM nakarating na sa Canada. Ayun na. Anong gagawin niya ron? Anong gagawin niya? Ako kuya-kuya-kuy. Mangungutang. Mangungutang na naman? PCO, sa pahayag ni Senator Amy Marcos, mga kwentong walang basihan. Ayun. At Palasyo hindi naniniwala na INC ang magiging nasa likod ng tangkang destabilisasyon. Meron bang destabilisasyon? Anong nangyari? Meron nga ba? O, yun nga. Marcos Jr. nababahala sa infiltrator sa INC rally. Ayan. Meron bang infiltrator? Posible yan, partner. Posible yan. Ombudsman, itutuloy ang Flander case laban kay Senator Marcoleta. Ayun. At siyempre, Senator Marcoleta naniniwalang mababasura rin ang Flander case laban sa kanya. Magkasaliwa sinasabi. BP Sara Camp, may mga surprise witness Ha? sa impeachment trial. Aba, sino kaya? Kaabang-abang yan, ha? Medyo mukhang... Mababanggit ba dyan mamaya? Hindi. Surprise nga, Surprise nga. Abangan na Relax. At kung aabutin pa mga kabayan ng ating uhong talakayan, investigasyon sa Tacloban shooting sinimulan na ng Senado, isa sa mga sospek na naturuang magpapotok ng baril. Ayan, partner yung batang shooter. Tinuruan. Tinuruan. Na may picture, di ba? Nag-shoot tayo. Abay, nagturo nun, partner. Abay, mahusay. Marunong. Oo. At last but not the least, pamahalaan ilunsad ang pagbuo ng National Anti-Corruption Strategy. Ano daw? Pakiulit nga. Ang palasyo ho, Oh. sabi niya, inilunsad ang pagbuo ng National Anti-Corruption Strategy. O baka naman. Ano? Baka naman. Baka naman. Baka paano mangurap? Joke lang. Okay, update muna ho tayo mga kabayan sa kaganapan sa nagaganap na rally po dyan sa Liwasan Bonifacio. Sa atin ho mga nanonood ngayon, yung po mga motorista na mga taxi driver nanonood sa atin ngayon, yung mga nagmamaneho, ito po yung update ho natin sa kalsada. Ilang kalsada sa Maynila, pansamantalang isinara ngayong araw para sa rally. Pansamantalang isinara ang ilang kalsada sa Maynila ngayong Huwebes, July 2, 2026. Kasabay ito ang isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Sa inilabas na abiso ng Manila Public Information Office, ang pansamantalang pagsasara ay ipapatupad sa mga sumusunod na bahagi ng kalsada. O eto na po, abangan nyo po. Kung kayo po ngayon ay nagmamaneho, kayo man po ay Grab driver, kayo po ay papunta po dyan sa Kamaynilaan, ito po ang mga lugar na dapat po nyong iwasan dahil nakasarado. Kabilang po dyan ang Mindiola area, bahagi ng Claro M. Recto Avenue, mula Nicanor Street, Nicanor Reyes Street hanggang Mindiola Street. Bahagi ng Ligarda Street mula Figueroa Street hanggang San Rafael Street. Ayan. At sa parte naman po ng mga Liwasang Bonifacio, yung po nga bumabaybay po papuntang Liwasang Bonifacio, partner bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, Ayala Bridge. Ang mga natukoy, partner ito yung mga hindi pwedeng daanan ng mga motorista. So, yan ang iiwasan nila. Oo, para hindi na po kayo maabala. Yun. Okay? At sa parting Ayala Bridge naman, sa eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Pinapayuhan ng Manila Public Information Office ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Ayun. Hindi naman tinukoy sa abiso kung kailan muling bubuksan ang mga pansamantalang isinarang kalsada. Ayan. So yung po mga kababayan po natin na bumabaybay po, papuntang papasok ng Maynila, yung mga naturang mga lugar, mga kababayan, ay iwasan na po natin para hindi po tayo maabala. Ayan. At kasabay niya, partner, may deklarasyon itong si Mayor Isko Moreno. Ano sabi? Sinuspindi ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong Huwebes, Hulyo 2, 2026. Ayon sa alkalde, ito ay dahil sa inaasahang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC
sa Liwasang Bonifacio, lungsod ng Maynila. Samantala, isinara na ang ilang kalsada sa Maynila simula kaninang alas 4 ng madaling araw bilang paghahanda sa inaasahang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Pinayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at aasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga apektadong lugar. Ayan, iwas lang po tayo at yan, sana all walang pasok, ano? Ay, tuwa-tuwa yung mga partner. Estudyante. Yung mga mahilig tumalon sa pader. Ay, katulad nung ikaw, hindi mo ba nagawa nung bata ka? Oo, tumatalon ako sa pader. Oo. Hindi lang pader, lumulundag pa ako. Oo. Mataas yung bako doon eh. Pero madalas mong ginagawa nung partner, Ano? Biyernes. At nanonood ako ng sili dyan Yan! naipon na yung baon eh. Hindi, pader, ito kasi totoo sabi mo, speaking of, araw ng Biyernes, no, dalawa lang ang subject ko. Oo. Likuran lang ho ng Avenida yung eskwelahan ko. Ayan, Oo. Pag, kaya tanda ko, yung mga audio, yung mga... Ay, ikaw pasok ka pala dyan ha. yung mga pelikula doon, yung Puto, Bonjing. Pero partner etong pagsasara ng ilang bahagi ng kalsada ng Saka Manilaan, partner, hindi natin masasabi, partner, dahil ito sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Bakit, partner? Hindi kasi, simple lang, partner. Isipin mo maigi Kung ito'y dahil sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo, partner, nasa liwasan lang naman At partner, bakit kailangan pang maglagay ng malalaking container van sa may Menjola? partner, kaya ibig mong sabihin, partner, kaya hindi pwedeng daanan itong kahabaan ng Claro M. Recto papuntang Nicanor Reyes kasi papunta Minjola yan Dahil ayaw nilang padaanan yung mga pupunta doon sa Minjola. Yung pala yun. Alam mo, partner, ang apektado talaga dyan, talaga magdideklara itong si Mayor Isko. Kasi U-Belt yan Nandiyan ang Ateneo, di ba? Nandiyan lahat yung mga eskwelahan, di ba? UST, yan, talagang tatamaan yung mga yan. So, partner, eto na nga, hindi po kasalanan ng INC kung bakit po sarado yung mga daan. Kasi, na-block yan, partner. Ang nag-block po niyan at naglagay ng mga container van, ang gobyerno. Ayun. Para wag makadaan yung mga gusto hong dumaan. Ayun. yun lang yun. Alam ko na sa isip mo, partner, ayaw mo lang bitawan Hindi, Ha? Oy. Maraming salamat. Magbasa na lang tayo ng pakulay, partner. Mas mainam pa Maraming yan. salamat sa nagbigay ng pakulay na si Peb Sagon. Yan sinasabi ko Palakpakan mo naman siya, partner. Oo nga pala. Yan. Partner, yan palang patikim pa lang mga kabayan. Tara na, pasok na tayo sa issue. Patikim pa lang yun? Oo. Mambira. Sige. Okay. Okay, eto pero bago yan, partner, may papasok muna tayo Papasok mo tayo ito pa, kapapasok lang mo to. Na balita. Yes. Ayan, Oo. PDP. Ito mga kabayan. PDP Laban nagpahayag ng unconditional support sa nagaganap na kilos protesta sa Liwasang Bonifacio ngayong araw, July 2, 2026. Yan. Marami-rami yan, partner. Oo, marami-rami yan. At actually, hindi lang PDP, talagang pati may nakita na ako mga kamusliman, partner. Si Ambro, shoutout kay Ambro, Muslim yung partner, pero nandoon siya. Naku, may kilala akong Muslim partner, nakausap ko kagabi. Oo. Pero mamaya, abangan po ninyo sa aking interview, Mga kababayan, mai-interview po natin ng isa sa mga kilala, matalino, at magaling magsalita din, syempre. Ng isang grupo na mga kamusliman, makakausap po natin mamaya, mga partner. Ibibigay po natin yan sa ating mga kaibigan na mga taga-SMNI. Alright. Ayan, At ito na nga, partner, pag-usapan na natin itong mga issue na ngayong kasalukuyan na nangyayari mga kabayan at nangyari doon sa rally sa EDSA. Ayan. At updated tayo ngayon. At mga may-ari ng mga sakyan na humarang sa EDSA para makisali sa rally bibigyan ng citation ticket ayon po sa MMDA. Nakahanda na ang citation ticket at show cause order laban sa mga may-ari ng sakyan na humaharang sa EDSA at iba pa mga kalsada upang makisa sa kilos protesta sa People Power Monument sa Quezon City. Kasama na rito ang mga hindi pumasada para lang makisali.
Ang bawat citation ticket ay nagkakahalaga ng 2,000 piso kabilang sa mga operators na pinadalhan ng SCO ay ang may-ari ng bus at UB Express. Nauna nang pinangunahan ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang paghila sa mga sakyang nakaparada sa kahabaan ng EDSA o sadyang ginamit upang maharangan ang kalsada. Gayunpaman, napilitan ang mga tauhan nito na itigil ang operasyon nang maging agresibo ang ilan sa mga nagpuprotesta. Nauna namang iniulat ng Philippine National Police o PNP na 7 sa kanilang mga tauhan ang nasugatan matapos umanong salakayin ng ilang nagpuprotesta. Ayan, partner, dito muna tayo. At di ba, pares tayo na nakita ho natin yung sitwasyon diyan sa EDSA nung Pati yung gulo. Noong unang araw, ha? ako actually kahapon meron din akong nakita ko nga si Abria at saka si General Abirin eh. Akala ko magkaklasya naman yung mga tao ron. Paano naman masasabi mo dito? Ito, partner, ito pagbibigay ng citation ticket sa mga sasakyan na mga hindi naman siguro partner ito akin lang to partner. Hindi naman siguro intensyon ng mga driver o ng mga dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo na iharang yaong mga sasakyan na ngayon ay natikitan nga. Hindi naman siguro ito sinadya, partner. Sadyang wala lang mapagparkingan sa lugar na yon. Kaya ay saan mo ibababa yung tao sa monumento? O kaya sa mang malaking o malawak na lugar para ibaba mo yung mga tao at pupunta rin maglalakad na napakalayo papunta nga sa People Power Monument. Yun lang yung pinakamalapit eh. O di ba? Bakit parang pati ba naman yung simpleng pagparada lamang doon ng mga sasakyan ginigipit pa rin, partner? Di ba? Anong ginagawa? Tinitikitan. Meron pa kaya umano nga kaso, may kaso ba? Sabi? Parang actually ito ho yung nangyari kasi dito nung akmang mag-titiket sila at mag-towing, sumugod yung mga INC at nagkaharapan itong mga pulis. At naging resulta nga ng, ayun siya sabi ito, ilan yung nasugatan, nasaktan sa hanay po ng kapulisan ay 7 yata, ano? Tama ba pagsabi? Paano yung mga nasaktan din, ng mga rallyista? Meron din naman. At may hinuli din naman na nakita. Ito, partner, hindi sa sinisiraan po natin ng mga kapulisan, ano ho? Nandoon po kami, napanood po namin. Ang mga rallyista, wala pong bit-bit ng mga anumang patalim. Kahit nga siguro toothpick, walang dalang ganun. Kahit na ballpen na pwede mong ipang diin sa katawan ng tao, wala. Kapag ka merong mga rally na matik yan, nariyan yung mga tinatawag natin partner na anti-riot police. Ayun. Meron silang pananggalang na dala at meron silang pamukpok. Nung mga araw na yon, nung unang araw yata yung partner, na medyo nagkaroon ng tension, paano yung mga napukpok nun? Kawawa naman. At may nahuli pa, partner. Bakit sa balita sinasabi lang yung mga nasaktan mga pulis? Paano yung mga nasaktan na nagrally? Ayun. Di ba? Partner, bago uminit ang yung tambucho, partner, ay palakpakan mo natin si Delia Pineda at nagbigay sa itong pakulay. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at naman nagpapakulay po. Mabuhay po kayo, Ma'am Delia Pineda. At may siyang komento pakibasa mo na, partner, yung komento ni Ma'am Delia Pineda. Ang sabi ni Madam Delia Pineda, nakuha na naman ng Office of the Vice President ang pang-apat. Pang-apat, hindi isa pang-apat na unmodified ratings ng COA. Palakpakan mo, partner. Ibig sabihin yan, partner, walang kurakot sa tanggapan ng OBP. Ito, partner, ibalik ko lang ng konti tungkol sa rally. Kasi kagabi, bumalik pa rin po ako. Nagulat ako. Sabi ko, bakit pagbaba ako sa Santolan, dagsa yung tao. Hindi papunta sa rally. Saan? Pabalik. Saan? Pabalik, pauwi. Tinanong ko yung mga nakakasalubong ko. Ang sabi ko tapos na po ba? Hindi pa po. Sabi niya, tuloy ako.
Pero partner, kapansin-pansin ho yung Pauwi, partner ha. pauwi marami. Pauwi sa kanilang mga Oo. bahay. Hindi, pauwi papuntang Liwasan Bonifacio. Iba. Yun, oo. At anyway, kapansin-pansin ho yung pagkapalo ng kapulisan. Kasi sabi ko nga iniisip ko lang na pwede palang mangyari ito kung sakaling itinuloy ng Iglesia ni Cristo yun pong rally nila na wala ng permit eh. Tapos na, hindi ho binigyan at hindi ho in-extend itong Kinansila. Kinansila. Hindi binigyan ng kapag kinansila, hindi na binigyan ng permit yan. Yun, oo. Ng mayor po ng Quezon City, ito pong si Mayor Joy Belmonte. Posible ho na kaya nakita ko sa bilang ko kahit ilang 2,000 pulis siguro estimated ko meron. Tingin ko kaya dumami na ho yung pulis doon para ho mag-disperse na sila. Palalayasin na talaga. Oo, anong purpose pagkadami-daming pulis na nakahilera doon? Di ba? Nagpa-deploy na sila. At minabuti ng pamunuan ng iglesia na wag na mga ituloy at ilipat na lang sa Liwasan Bonifacio para maiwasan lang siguro yung kasakitan. Baka naman pati dyan sa Liwasan, palalayasin pa, Freedom Park yan, pwedeng mag-rally yan kahit abutin pa ng 1 linggo. Baka palayasin pa, partner. Tingnan natin, partner, at malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Pero, partner, eto na tayo. Eto na ho ang pinakamainit na isyong ating pag-uusapan. Ayan na. Habang ang Pilipinas po, mga kababayan, ay nagkakagulo. Habang ang bansa Pilipinas po ngayon ay kabi-kabila po, mga kabayan, ang isinasagawang protesta o rally nandiyan po sa EDSA, linipat po sa Liwasan Bonifacio. Nasa naman po ba ang Pangulo? Ito po, mga ka-partners, mga kababayan, Pangulong PBBM nakarating na sa Canada. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Vancouver, Canada, alas 8 ng umaga nitong Huwebes, July 2, 2025, Manila time. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ng pagpapalakas ng ugnayan pang-ekonomiya kabilang ang negosyo para sa isang Philippine-Canada Free Trade Agreement. Kasabay ito na mas malawak na Asian-Canada Free Trade Agreement. Sinabi rin ni BBM na hihikayatin niya ang maraming investors mula sa Canada sa mahalagang sektor tulad ng pagmimina, critical minerals, renewable energy at nuclear energy na mamuhunan sa Pilipinas. Maging sa telecommunication, information technology at business process management, IT, BPM, cybersecurity at financial services. Ayan, partner. Partner, hihikayatin ng ating Pangulo, partner. Oo. Sa kabila, partner, ang pinag-uusapan kasi dito, ang sentimiento ng taong bayan, bakit sa kabila ng kaguluhan, merong nagpuprotesta, ganito, nagawa pa ng Pangulo na lumipad muna kesa ayusin ito. Ang tawag dyan, partner, iwas pusoy. Ganun ba yon? Oo. Iwas pusoy, partner. Iwas pusoy. Iwas pusoy. Kasi, ulitin ko, hindi pala narinig yun. Ang tawag doon, partner, sa tanong mo na yon, iwas pusoy. Iwas pusoy. Iwas pusoy. Ano pusoy? Ano ba yung pusoy? Pusoy. Mapupusoy, sir, partner Kasi, kita mo, napakaraming mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo ang dumagsa sa EDSA Shrine. Kahiya-hiya yan, partner. Sa isang Pangulo, bakit nagrarally? Yang mga kababayan mo, gayong sinasabi ninyong matinuman kaya at magandang pamamalakad ninyo sa inyong gobyerno, sa inyong rehimen. Bakit nag-iingay ang mga tao? Hindi lang isang simpleng mamamayan, kundi religious group pati. Bakit sila nag-iingay? Bakit meron silang tawag dito? Meron silang hinanaing patungkol sa korupsyon. Ay hindi maganda ang pamumuno kung ganun. Iwas pusoy para iwas pusoy, lalayas na lang siya. Parang ang sinasabi mo, partners, may problema sa panloob mong tahanan. Ayan. Tapos ikaw, aalis ka sa tahanan. Tapos iinganyuhin mo yung mga investor na tara, pumunta kayo sa bahay ko. Ano po? At magtayo kayo ng negosyo sa pamamahay ko ito. Hindi, magbigay kayo ng ng tulong. Ayan. Pag-iinggan nyo sa mga investor ito, sino naman kaya ang tao na, matinong tao na siyempre mag-iisip ka. Tingnan mo nga yung bansa mo, kabi-kabila yung reklamo dyan.
Ang dami-daming ano, ang dami-daming mga nagpoprotesta laban sa iyo, ano? Sa gobyerno mo, tapos gusto mo kaming imbitahan. Sino kaya? Alam naman po natin mga kabayan, ito sana ho, pagbalik po sa Canada ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yung pangako na naman. Kasi every time po, dalado na po kasi yung taong bayan, partner. Wala na. Dalang-dala na kasi maraming beses na kong ginawa, mga kabayan, ni Pangulong Bongbong Marcos, na binigo niya ang sambayan ng Pilipino at ang hatid niya ho ay puro pangako. Hanggang dun lang, partner. Oo. Yun nga yung nakakalungkot na pupunta ka doon. Ano yung pagmamalaki mo doon? Kung biglang hindi naman matatalino yung mga yan, partner Ibig sabihin, napapanood nila yung nangyayari sa Correct, dito. oo. Pinuprotesta mo to tapos meron na kamukha nito, ang bansa mo may pinagpuprotesta tapos pupunta ka rito, inganyohin mo kami magnegosyo. Sinong tanga? Sinong tanga na maniniwala sa kanya? Abangan na lang natin kung pero kung ako sa kanya para ho maging maayos ito, kung sana ho ay pinatawag niya yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Oo. Kung ako ang presidente, ipapatawag ko yung pamunuan. O hindi ko papatawag, ako mismo bilang namumuno, ako mismo pupunta sa sentral, makikiusap ako at kakausapin ko, ano ba problema ninyo? Ano bang dapat natin gawin? Ano ba Correct. solusyon nito, 'di ba? Yun ang solusyon, partner. Oo, kasi ang tandaan po natin, sa ganitong pamamaraan, ang dapat po ginagawa po ng gobyerno, naghahanap ka ng solusyon na dito sa nangyayaring ito, hindi yung tatakasan mo yung problema. O, di ba, partner? Oo. At partner, may dadagdag ka pa ba tungkol dyan kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Canada? Ako wala ko inaasahan dito sa mga sinasabi nila, partner, na itong manghihikayat sila at meron sila mahihikayat. Wala ko inaasahan dyan. Siguro, yung halimbawa lang naman, hindi tayo sigurado, no? Malay natin, baka yung isa sa mga pagpunta niya ron sa Canada, mangungutang siya, posibleng makakautang siya. Oh, yun lang. Pero tingin ko, sino magpapautang sa isang bansa magulo? Ewan ko lang. lalo na babalita tayo sa Ang hirap. international news. Ang hirap sagutin, partner, kasi yung itong nangyayari sa bansa natin, alam mo, pinick up na ng mga foreign media, partner. Oo. Anyway, partner, abangan na lang natin kung itong pagbabalik ng Pangulo, kung siya pa ang Pangulo, pagbabalik niya. Hoy, grabe ka naman, ha? Hindi, biro lang. Biro lang po. Kasi, tignan nyo kasi siya mismo nagsasabi na may mga destabilisasyon na nangyayari. Oo, wala namang ganun eh. Wala namang ganun. Kaya nasabi ko lang na baka pag natulog ka ngayon, ikaw ang presidente, pagising mo hindi na ikaw. Correct. Ito. Sige, Dahil iniwanan mo sila na nagkakagulo. Ayun, baka mas lalo magkagulo. Diba? Kasi walang mamumuno. Oo. Nasaan yung pinuno? At kayo nung pinagkatiwala niya, partner, kay Recto na naman. Oo. Ay kay Executive Secretary Recto. At kay Browner. Browner. Wala mo kay Browner yung pinagkatiwala. Bakit? Para sisiguraduhin nila na AFP hindi babaliktad. Grabe naman. Hindi, partner. Yun ang aking opinion lang ho yun. Tama nga naman. Pinagkatiwala